Hello everyone! Welcome back to my vlog. So ngayon nga ay pupuntahan natin ang isa sa pinakasikat na pinupuntahan ng mga turista or yung mga baguhan lang dito sa may Vancouver area or dito sa may British Columbia, ang Sea to Sky Gondola here in Squamish, British Columbia. So from the highway is just a quick drive papunta sa parking area and may mga nag-a-assist naman kung saan ka pwedeng magpa-park. Kaya yan, nakapark na kami ng maayos, and since day off ko nga, and day off nga namin lahat kasi nga ito ay holiday, and pagdating mo dito makikita mo agad ang trail map na nagpapakita ng lahat ng hiking roads at mga activities na pwede mong gawin sa taas. So, ang next stop is yung ticket. Usually, may pila sa ticket booth, lalo na kung weekend or holiday. Pero pro tips, mas better na bumili online para skip ka sa pila at diretso ka na lang sa gondola ride. So, after waiting, finally, nakasakay na tayo. Ang gondola cabins pala ay maluwag, good for about 8 people. At may malaking windows para sa full view, and yung rides pala ay takes about 10 minutes, pero bawat minuto ay sulit na sulit. Makikita mo ang house sand na kumikislap sa ibaba, makakapal na forest, bundok na nakapakataas at waterfalls na makikita natin mamaya kasi yun yung next destination namin. Yung mga bato-bato na yan, may mga nagra-rock climbing na din dyan. And for tickets pala, meron silang day passes, annual passes at family passes. Kung one-time visit ka lang, day pass is perfect for you. Pero kung plano mong bumalik, lalo na sa iba't ibang season, the annual pass is a great deal kasi nga iba ang vibes ng lugar na ito kung summer at winter. So, dito pala pwede ka ring mag-hike and pwede kang mag-gondola pabalik. It's up to you kung anong ticket yung gusto mong kunin. Mas mura kapag mag-hike ka, pero itong hike na to is pang pro level. Talagang hindi pwede yung beginner ka lang. So dito pala sa part na to, nag-stop yung gondola, kaya nag-enjoy kami dyan na nagpipicture-picture. Buti na lang yung mga nakasama namin dito sa my cabin mismo ay mababait, kaya hindi gaano awkward yung ride namin papuntang sa taas. So kung nakikita nyo nga, sobrang ganda, and kung napapansin nyo sa mga ibabaw, nakikita nyo na may nag-hiking talaga dyan. Kadalasan nagsisimula sila mga 7 o'clock o talagang maaga kasi talagang napakahaba itong hinahike na ganito. Kung ako to, naku, hindi pa ako siguro lahati, wala na, nag-give up na ako. Buti na lang maganda yung panahon, kahit makikita nyo na medyo cloudy, pero medyo mainit pa rin yan. Saktong-sakto lang yung weather, and kasi dito summer, and kung summer talagang mainit din talaga. Kaya gusto ko tong panahon na ito kasi medyo katamtaman lang ba, mga ganon. Kaya ayan na nga, malapit na nga tayo sa my top area. Yan, napansin nyo na mayroong mga tao dyan sa baba talaga. May nakita pa nga ako na matanda na pero nag-hike pa rin, 'di ba? Sana all. Tinalo pa ako, 'di ba? Ayan na nga, magpe-prepare na nga kami kasi malapit na kami dito sa my top. Yan, so after nga naming nakababa, ang unang bubungad naman sa'yo ay itong gift shop area nila. Gift shop to pero hindi na namin pinuntahan sa loob kasi diretso na kami dito sa may view deck area. And makikita nyo naman may suspension bridge dito. And dito naman sa part na area na to ay pwede kang kumain dyan. May mga konting cafe sila dyan. And ito na nga yung house sand. Kung makikita nyo yun, Kaya nga tinatawag na Sea to Sky Gondola kasi dito sa Squamish, nagsisimula ka sa may house sound by the sea, tapos aakyat ka papunta sa mataas na bundok na parang aabot ka na sa may langit. So from sea level all the way up to the mountains, kaya Sea to Sky. O diba, ang galing? So pagkatapos ka ngang videohan yung buong area na to, nagpicture din kami. Pupuntahan nga natin tong next na area, itong suspension bridge. And dito pala yung mga suspension bridge nila parang hindi gaano nakakatakot kasi may napuntahan kasi akong suspension bridge sa Pinas na mas nakakatakot, talagang nag-sway. And dito kasi yung mga kadalasan na suspension bridge nila very sturdy, kaya hindi siya gaano gumagalaw. Kaya hindi ako nag-e-enjoy, kaya parang hindi hindi siya nakaka-thrill para sa akin lang, ha.
Kasi nga mas naranasan ko yung hanging bridge na talagang gumagalaw na yun na nakakatakot kumbaga. And as usual, alam nyo naman yung lagi kong video type na talagang may solo-solo pa talaga. And ito na ngayon. So, ayan na nga si mama ko as videographer at saka photographer din. Yun, diba? Tignan nyo. Oh. Nag-enjoy naman kami. Hinintay ko talaga na medyo konti yung tao na andyan para makapag solo-solo talaga kaming makapag-picture. Pero yung photographer ko medyo hindi ko alam. Basta kay isa na lang yung nakuha ko dyan na i-post na photos kasi pati yung mga kamay niya na isasama. Ay naku, hindi niya man lang talagang pabida yung kamay niya sa photo ko eh. Kaya ayan. And medyo maikli itong suspension bridge nila kaysa sa pinuntahan namin dun sa may Capilano. Sa Capilano, medyo mas mahaba yun. Ito medyo maiksi. And nandito na nga tayo sa another view deck. And makikita mo ulit yung Hawi South dito. Yung sea, ayan oh. Makikita mo ulit dyan. So maraming kang view deck na pwedeng pagpicturean para makuha yung house sound na yun na sea. Okay, kaya ayan, nilibot-libot na naman namin, walang katapusang picture, at saka sandamakmak na namang video, at sandamakmak na picture na naman. Talagang kumikislap-kislap yung scene na yun, kung sana umaraw, talaga sigurong maganda yung view na blue talaga. So, papunta naman tayo dito sa may isang hiking trail, and mabilisan lang naman to na hiking trail. Pupunta lang tayo sa another spot kung saan pwede kang makapag-picture. Buti na lang walang gaanong tao na naglalakad dito kaya talagang nakunan ko tong area na to na sobrang ganda. Ayan. Tchadan! Ayan na naman oh. O, diba? Sana talaga kung mainit siguro talagang blue na blue yung scene na yun no? Tsaka magandang tignan. Sobrang liwanag pero cloudy siya. Pero okay pa rin naman kahit ganyan na cloudy. So, andito na nga tayo sa another area and may trail din dyan pero hindi na namin pinuntahan. Itong spot lang na to yung pinuntahan namin dito sa may babato na to. Tadaan! So, itong area na pala to ay dito kadalasan nagfo-photoshoot. May wedding photoshoot actually dito na nangyari. And ang gandang tignan talaga. Tignan nyo. O, diba? Sobrang ganda. And syempre, as usual, nag-picture-picture din kami dyan. Kailangan naman na magpapatalo kami dyan sa mga tao na yan. Siyempre, kailangan nating may video, kailangan may picture, para naman may memories, diba? And syempre, hindi magpapatalo tong mama ko. Siya muna yung mauuna daw na picturean bago ako, diba? So, ang gaganda ng mga nakuha ko kay mama, hindi pa ulit-ulit na picture. Sa kanya naman, kailangan mong pabalik-balik na tinitingnan para makuha talaga yung gusto mong shot. Kasi sa kanya, naku, click lang siya ng click. Nakakaubos to ng memory card ha. Pero kahit papano naman may mga ilang shot na nakuha niya na maganda, kaya happy na ako doon. And nung pabalik na kami sa baba, ito nag-gondola ulit kami. Good thing na kaming tatlo lang yung andyan and wala na kaming kasama kaya nakapag solo video kami at saka solo picture na kami dyan sa mismo sa may gondola. And yun lang, thank you for watching and yung susunod pala na pupunta namin ay isang falls kaya pakiabangan na lang and kung nagustuhan mo tong mga video na to, paki-share at like naman po and thank you for all, thank you for watching and bye!